Maligayang pagbati sa inyong lahat at sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid kay Kristo, lahat tayo ay pinagpala ng Diyos at walang makatatanggi sa katotohanan ito. Pinagkalooban niya tayo ng biyaya ng buhay at gayon din na kanyang pag-ibig na kung saan ito'y patuloy na gumagabay sa atin magpakailanman. Yan ang Diyos, unang nagmahal sa atin. Malugod ko kayong aninyahan na subaybayan ang maikling programang ito na kung saan ay dadalhin tayo at sasamahan sa pag-unawa sa iba't ibang aspeto ng ating pananampalataya. Ako'y nagagalak na ipabot sa inyo ang serye ng katesismong ito na siyang makakatulong para sa atin sa pagpapalago, pagpapalalim, pagpapalawak at pagpapatibay ng ating pananampalataya. Dadalhin tayo sa pagkilala kay Kristo sa pamagitan ng pag-unawa ng kanyang salita, ang salita ng Diyos. At gayon din upang ating maunawaan ang kahulugan ng mga sakramento na itinatag ng ating Panginoon Kristo at iniwan sa simbahan. Sa paglilinaw at pagtanggap sa mga mayamang tradisyon ng simbahan na siya makakatulong sa pagpapalago rin ng ating pamayanan. At higit sa lahat, sa isang maalab na pag-unawa sa kahulugan ng ating pagiging alagad ng Diyos. At gayon din bilang isang buhay na saksi na bahagi ng simbahan ang katawan ni Kristo. Ako'y nagtitiwala mga kapatid na sa ganitong paraan ay matutulungan tayo sa pagpapayabong ng ating simbahan na ating kinabibilangan. Ang aking dalangin mga kapatid, harinawa tayo na nakakaunawa sa ating pananampalataya ay patuloy na makapaglingkod sa simbahan at sa ating kapwa. Magkaisa tayo sa pagtutulungan upang matugunan natin ang hamon na hinaharap natin sa ating lipunan at manatiling matatag sa pagtitiwala sa gabay ng Diyos. Magandang araw sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon, Ave Maria, samahan po ninyo kami sa pagtuklas ng mga katotohanan sa isang aral na ating sinasampalatayanan. Ito po si Brother Marco, si Ebanghilista. Ito naman po si Tatang Larry L. Malyari, katulad po ng aming sinasabi, manatili po tayong nag-aaral ng mga tunay na salita ng Diyos para po sa ikatitibay ng ating pananampalataya. Mga kapanalig, iisa po ang ating pag-asa, ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang nagligtas sa atin. Kaya naman po ang ating pananampalataya, ang Kristong ito ay hindi lamang anak ng Diyos, kundi tunay na Diyos. Ngunit nakalulungkot po na ang ating pananampalataya at pagkilala na siya ay tunay na Diyos ay nadudusta po ng ibang mga bagong sibol na sekta protestante. Katulad po ng binanggit ni Brother Marco, ay alam po ninyo doon po sa sekta na aking pinanggalingan, isa sa pangunahing aral na kanilang itinataguyod at itinuturo sa kanilang mga kaanib, ang aral na si Jesus ay tao lang. Sa katunayan po ng sinabi ni Tatang Larry ay muli ko pong kukunin ang isang referensya, ito po'y pasugo. Opisyal na lathalain po ng relihiyon, Iglesia ni Cristo, at sa isang bahagi po na inilathala noong March 2000, Volume 52, Number 3, nasa pahina 16 hanggang 17, ay kanila pong sinabi, Malaunang panahong nasulat ang Biblia ng pagpasyahan ng konsilyo ng Iglesia Katolika ang aral o doktrinang si Kristo ay Diyos. Kaya walang kinalaman dito si Kristo ni ang kanyang mga apostol. Aba tatalari, ang tagal na daw na nangyaring ang Council of Nicaea noong 325 AD, nagdeklara
Ay matagal ng panahon, tapos ngayon nyo lang sasabihin, Diyos si Jesus. Kaya nga po, dahil po dun sa pagkakabanggit mo, Brother Marco, na pinagtibay bilang bahagi sa aral ng simbahan na si Kristo ay Diyos noong 325 lang, kaya dahil dito, sinabi nila, ang aral na ito'y walang kinalaman si Jesus at ang mga apostol. Ngayon, bilang sagot, wala ho bang kinalaman ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagiging Diyos at maging ang mga apostol? Paano po ba ipinakilala ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili? Paano niya ito sinabi sa madla nung siya po ay naririto sa sanlibutan? Basahin po natin ang isang bahagi ng Biblia. Nasa Ebanghelyo po ni Juan, Kabanata 8, talata 28, 56 hanggang 59. Sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Ang atin pong Panginoong Jesucristo ay may pagpapakilala sa kanyang sarili. Ang sabi niya, ako'y si ako nga. At sabi ng mga tao, wala ka pang 50 taon, nakita mo na ang aming amang si Abraham. Paano nangyari ito? Ngayon, yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, ako'y ako nga. Alam po ninyo, pagka tayo'y tumingin ng Biblia sa Lumang Tipan, ay may ganitong pagpapakilala rin po sa pagitan ng Diyos at ni Propeta Moises. Basahin po natin ang Exodo, Kabanata 3, talata 14 hanggang 15. Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga. Ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, at ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ang atin pong Yahweh, ang ating Diyos na si Yahweh, nagpakilala kay Moises, ako'y si ako nga. Sabihin mong ako'y si ako nga. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsabi din, ako'y si ako nga. Mga kapanalig, isa pong paggaganap ng katotohanan ay ang sinabi ng Panginoon ng isang talata sa Biblia sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 10, talatang 30 at 33. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga Hudyo'y muling kumuha ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lamang. Mga kapanalig, napakalinaw po nung binasa ni Tata Larry. Ang sabi po ng Panginoon, bakit nyo ba ako babatuhin? Ang dami kong ginawang mabuti, ano dito ang dahilan para batuhin nyo ako? Aba, ang reaksyon po ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kasi nagpapanggap kang Diyos. Nasaan ba doon yung sinabing nagpapanggap ang ating Panginoong Jesucristo na siya ay Diyos? Ito po'y nung sabihin niyang, ako'y si ako nga, ako at ang Ama ay iisa. Upang patunayan po ang pagiging isa ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Diyos na si Yahweh, basahin natin yung pagpapasimula ng pagiging tao ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa Aklat ng Juan, Kabanata 1, talatang 1 at 14, ganito po ang nakasulat. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Ito po ang isang bahagi ng Biblia na dapat po nating malalim na pag-aralan upang hindi po tayo maligaw. Ang liwanag po ng sinabi, 1 Juan, ang sabi, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Meron pong tinukoy, yun ay ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. Ano ang salita? At ang salita ay Diyos. Ngayon, Tata Larry, sino ba yung salita? Doon sa verse 14 ng John chapter 1, ay walang dudang ipinakilala kung sino po yung salita. Ang sabi, ang salita ay naging tao. Sa makatwid, Brother Marco,
yung pagkakagamit dito nung salita, no? Salita, hindi po ito tumutukoy doon sa kalagayan mismo ng salita dahil sinabing naging tao. Ibig sabihin, existido. Existido po Yan ito. po ang tunay. At sinasabi ng Biblia, ang ating Panginoong Jesucristo, nung unay salita ang tawag, hindi pa Kristo, hindi pa Jesus. Ngunit siya ay naging tao at ang salita, ang Kristo, ang naging tao, siya po ay tunay na Diyos. Alam po ninyo mga kapanalig, kapag ang talatang binasa natin, itong 1:11-14, yung salita, ang turo po dyan ng mga ministro ni Ginoong Felix Manalo, si Kristo daw po sa pasimula, ay plano lang, hindi existido dahil sa paggamit nung ang salita. Ngayon, ano ang kanilang batayan para sabihin na hindi existido ang Panginoon at para sabihin na hindi tunay na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo? Ano ngayon ang ating isasagot, Tata Larry, na itong salitang ito, hindi ito plano? Kaya nga po sa ating pagtalakay, alamin natin papaano po ba ipinakilala mismo ng mga apostol ang ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang isang bahagi sa Biblia sa Pilipos, Kabanata 2, talatang 6-8. Ang sabi po ng liham na ito, na bagamat siya'y Diyos. Ano daw siya, Tata Larry? Na bagamat siya'y Diyos. Ano daw po ang Panginoon? Basahin niyo po ang Biblia, Pilipos 2:6, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, namuhay, nagkatawang tao na isang alipin, at nang maging tao, siya'y nagpakababa hanggang kamatayan sa krus. Sa makatwid, mismong si Apostol Pablo po, sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, ipinakilala niya ang ating Panginoong Hesukristo. Ginamit niya yung termino na pagtukoy kay Jesus na bagamat siya'y Diyos. Magpapatuloy po tayo sa pagpapakilala ng mga apostol sa kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po ay patuloy nating palalalimin upang tayo po'y makatiyak ng ating pananampalataya ay tama, si Jesus ay Diyos.